Sa pagtatapos ng ating huling video kung saan isang suliranin ang kinakaharap ng bansang Japan, ay i-review naman natin ang susunod na episode o ang chapter 124 sa manhwa ng Solo Leveling. Ito nga pala si JB Hobby, sit back and relax and enjoy the video. Nagsimula ang panel kung saan pasigaw na wika ni Regina. 10 milyon kada araw. Ngiting wika naman ni Yuri. 3.6 bilyon lang naman ito sa isang taon para iligtas ang bansa nyo. Hindi naman ako humihingi ng trilyon di katulad ng kupal na si Thomas Andre na yon. Wika naman ni Hoshino. Marunong ka ba mag-Russian Kanai? Hindi ko kasi maintindihan ang lasing na baboy na ito. Sagot ni Kanai, wala akong ideya pero parang nangangako siya. Wika ni Yuri. So, gusto nyo bang bilhin ang seguridad ng bansa nyo sa 10 milyon kada araw o isusuko nyo na lang ang bansa nyo? Tumawa naman ito matapos masabi yon. Dugtong nito. Wala ka sa posisyon para makipagtawaran sa akin. Kung ako sa'yo, luluhod na ako para lang tulungan ko kayo. Wika naman ni Rigi. Mukhang kumpiyansa ka talaga sa abilidad mo. Sagot ni Yuri. Oo naman, ang pag-upa sa akin ay hindi gaanong magastos kesa pag-upa ng mga daan-daang mga pipitsuging hunter, katulad ng mga taong nakatayo sa likod mo. Isa yung kabobohan. Parang naintindihan naman ni Hoshino at Kanai ang sinabi ni Yuri. Wika ni Hoshino. Tayo ba ang tinutukoy ng gagong yon? Wika ni Kanai, hindi ko maintindihan ang lengwahe niya pero mukhang tayo ang tinutukoy niya. Sa paggalaw ng dalawa, nabalot na agad sila ng barrier. Wika naman ni Yuri habang naka-activate ang ganyang abilidad. Hindi kayo pwedeng gumalaw nang wala akong permiso. Dugtong nito. Subukan yung gumalaw kung kaya nyo. Makikita naman dito na nahihirapan gumalaw ang dalawa. Sa isip ni Hoshino, mga S-rank hunter kami pero kaya niyang pigilan ang galaw namin. Sa isip din ni Kanai, para kaming nakagapos dito. Wika ni Yuri. Babarahan ko ang S-rank gate na yon at para sa bonus, hindi ko papatayin tong mga kaibigan mo. Siguradong hindi ka makakatanggi sa alok ko, diba? Wika ni Rigi. Salamat sa pagpapakita ng iyong abilidad. Pero ang inaalala ko kung aprobahan ng Japan ang pagbabayad sa'yo. Pero di bale na may kasunduan na tayo. Sa isip naman nito na wala na silang pagpipilian pa. Dugtong ni Rigi. May tatawagan lang ako saglit. Sagot ni Yuri. Walang problema. Nalipat naman ang panel sa apartment nila Jinwo. Wika nito sa kanyang ina habang nagsisintas ng sapatos. Aalis lang po ako saglit. Nag-aalala naman ang kanyang ina. Wika nito. Anak, hindi naman siguro delikado yang pupuntahan mo, diba? Nagulat naman si Jinwo at wikang. Siyempre inay, hindi. May dadalawin lang akong kaibigan. Binuksan niya naman ang pinto at wikang. Babalik din ako agad, inay. Nagsimula naman ang countdown at naghanda na si Jinwo. Nilabas niya naman ang susi ng Kartenon Temple at nagturo ito ng lokasyon kung saang gate siya pupunta. Napunta naman ang eksena sa paaralan nila Gina. Wika ng babaeng ahente. Hindi ako makapaniwalang pangalawang beses nang may lumitaw na gate sa parehong lokasyon. Wika ng lalaki sa likuran, buti na lang at sarado pa rin ang paaralan ngayon. Pinahinto naman ng babaeng ahente si Jinwo na dumating na sa lokasyon at wikang. Sir, hindi ka po pwedeng pumasok dito. Tinanggal naman ni Jinwo ang kanyang hood at nakilala ito ng ahente. Tanong nito sa babae. Gaano nakatagal simula nung nagpakita itong gate? Sagot ng babae. 3 araw na po, sir. Nabigla naman si Jinwo at sa isip nito. Naloko ako ng countdown. Hindi pala yun mahalaga, hindi ako makapaniwalang 3 araw na itong gate. Tanong ni Jinwo. May mga hunter na ba sa loob? Sagot ng babae. Opo sir, 12 oras na simula nung pumasok sila. Sa isip ni Jinwo. Mukha itong si rank gate. Wika ni Jinwo. Ikanselan nyo na itong raid ngayon din at wika ng babae. Pero sa basa ng meter ay isa lang itong si rank gate. Dugtong ni Jinwo. Nasa panganib ang mga hunter sa loob. Mamamatay sila kung hindi nyo ikakansela ang raid. Wika ng babae. Anong ibig mong sabihin na mamamatay sila? Sagot ni Jinwo. I-escort ko sila palabas. Dugtong ng babae. Anong nangyayari dito? Pwede mo bang ipaliwanag mo muna sa amin ito? Sagot ni Jinwo.
wala nang oras para magpaliwanag. Pumasok naman ito sa loob ng gate. Wika ng isang lalaki habang nasa harapan sila ng malaking pintuan. Ito ba ang pugad ng boss? Bakit hindi ito mabuksan? Wika ng isang babae. Kahit magic spell hindi kayang gasgasan itong pintuan. Wika naman ng isa pang lalaki. Pero hindi tayo pwedeng umatras ngayon, di ba? Wika ni Jinwo. Isa yang bitad. Nagulat naman ang lahat at wika ng isang lalaki. Ginulat mo kami. Dugtong nito. Sino ka ba? Sagot ni Jinwo. Isang survivor sa isang double dungeon. Wika ng lalaki. Double dungeon. Nagulat naman ang isang lalaki sa likuran niya at wikang. Si Hunter Song Jinwoo ba yan? Siya nga, ang S-rank hunter na si Song Jinwoo. Wika ni Jinwoo. Ang lugar na ito ay lubhang mapanganib. Lumabas na kayo at ako na ang bahala dito. Sinubukan namang buksan ni Jinwoo ang pinto at sa isip nito. Hindi ito nabubuksan, may mahika ba na ginamit dito? Nag-alerto naman ang system na nagsasabing, ang pinto ay nakalock at kailangan ng susi para mabuksan ito. Sa isip ni Jinwoo, hindi ito tulad noon. Kailangan pala ng susi para dito. Nagulat naman ang lahat nang bumukas ang pinto. Wika ng isang lalaki. Anong nangyari? Wika naman ng isa. Paano niya nabuksan yon? Wika ng isa. Diba, hindi man lang gumalaw yan kanina? Wika naman ng isang lalaki kay Jinwoo. Sir, paumanhin pero binili namin ang permit para sa dungeon na ito, wala kang karapatan para palabasin kami. Sumang-ayon naman ang isa at wikang. Tama, hindi porket S-rank hunter ka, pwede mo na kaming utos-utusan. Sagot naman ni Jinwoo. Walang problema, hindi ko kayo pipigilan kung gusto niyong pumasok. Wika ng lalaki. Susubukan kong i-check. Pumasok naman ito at nag-alerto naman ang system na access denied, isang taong walang susi ang nakapasok. Bigla namang may atake na sa kanya na malaking sundalo. Hinila naman ni Jinwoo ang likod ng lalaki bago pa man ito matamaan ng atake. Makikita naman dito ang kagustuhang pumatay ng sundalo. Wika ni Jinwoo. Ang kwartong ito ay puno ng mga ganyang halimaw. Gugustuhin niyo pa bang pumasok? Dugtong nito. Makinig kang mabuti. Lumabas na kayo dito ngayon din at mag-contact sa asosasyon. Sabihin niyo na may double dungeon ang nagpakita. Pumasok naman si Jinwoo at nag-alerto ang system ng Anki Holder ay pumasok na sa templo. Bigla namang sumara ang pintuan ng templo. Sa loob nito, sumindi naman ang mga ilaw. Makikita rin dito ang mga estatwa. Tumigil naman ito sa harap ng estatwa na may pakpak at may hawak na tablet. Wika ni Jinwoo. Dito nagsimula ang lahat. At ngayon nandito akong muli. Hindi na ito tulad ng dati. May masama akong pakiramdam dito. Ang mga statwa dito ay hindi mga halimaw at hindi rin sila buhay. Para lang silang mga papet. May isa lang dito ang nararamdaman kong may mana. Wika nito. So, ikaw pala ang may pakana nito. Hindi naman ito sumagot at naghanda na si Jinwoo. Wika nito. Nakagat mo ba ang dila mo? Bakit hindi ka makasagot? Nasa harap naman ito ng estatwa na may hawak ng tablet. Bigla naman itong umiti ng nakakatakot at wikang. Sa wakas, nakarating ka na dito. At dyan natatapos ang chapter 124 sa manhwa ng solo leveling at see you sa susunod na video. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-like, comment at mag-follow ka na rin sa aking channel for more videos like this. Muli, ito si JB Hobby. Peace out!